President Marcos may mga ginaatubang na nga impeachment complaint. Mismo sa imo, personal mo nga pananaw po, Judge, ano ang lantaw mo sini nga mga impeachment complaint batok sa aton duha ka mga pinakamataas nga leader sang pungsod? Okay. But amo nagakasubo gid kita no kay ang aton nga presidente kag sa sunod naman kuno damo gani sa mga tawo kag mga grupo nga naga signify sang ilang intention nga mag file man sang another impeachment complaint sa aton nga Vice President after sang February 5 no 2025. So ang I think February 6 pero ang February 6 is a holiday. So most likely in all likelihood ang magiging impeachment complaint naman sa ating Vice President sa February 9. That is a Monday. So masubo-subog ini sa aton nga mga katauhan sa Pilipinas kag sa Pilipinas as a whole no kay makita mo diri nga dugi na pakita naton sa buong mundo nga sa international community nga diri kita sa Pilipinas hindi stable ang aton nga political nga pamamalakad no. So this signifies or manifests only political instability diri sa aton sa Pilipinas. So ano ang attraction no, ano ang invitation naton para sa mga would-be investors dito sa Pilipinas? Siguro ay likawan gid nila ang Pilipinas kay makita nila nga political unstable ang aton nga banwa. Sa ining impeachment complaint nga ginfile na unahon ko ani kay President Marcos sa imo sining panglantaw, Judge, no? Ay, wala pa man I think na discuss kino kung ano ang mga grounds of impeachment dito sa iya. But isa sa nakitaan ko ang rampant corruption daw sa Pilipinas, no? Sa imo nga panglantaw, may posibilidad mag-prosper ini given nga of course in the Congress, majority syempre ara man nagasuporta sa iya. Pero sa imo personal thought, ano ang posibleng nga matabo? Abaw. Siyempre i-consider nato ang ginhambal mo kay ina no nga majority sang mga congressman naton dira sa House of Representatives naga-suporta no sa administrasyon sa aton nga presidente no. So kung the moment nga gin-file ina, so we have to be aware nga tatlo na gani ang gin-file no. Ang una atong gin-file yata ni Attorney Andres or I don't know kung sino ganito. Tapos ang second kag third wala ginbato yata sang Secretary General no dira sa House of Representatives. So isa pa na ka medyo malibog-libog man no. Yes. nga issue no. So ang I don't know kung ginbaton atong first, second, third na sa by next week kag ibutang na ina sa committee no nga responsibly sa mga impeachment cases. So deemed filed na ina or deemed initiated na ina. Pero ang committee nga ina pag himay-himayo lang gapon nila no ang impeachment complaints kag lantawon nila kung ang mga impeachment complaints ba ini naga-comply sa requirements nga ining is it in may substance bala kag may form and substance. So amo na ang ilang paghimayon kag kung wala sang form and substance outright no i-deny na nila, i-dismiss nila, i-set aside nila kag hindi na magsulong no hindi na mag-move ang impeachment complaint. So in all likelihood kay ara no damo sang mga loyalista kag mga supporter ni President Bongbong Marcos dira sa Kongreso daw hindi na siya siguro mag-usad bumbubing. Sa imo nga paglantaw, nalipad may gidman ko sang abogado, pero itong una nga concern, no, from the reaction of Congressman Pulong stating drama lamang sunod pa, no, atong una nga impeachment complaint gigin file batok sa iya. Sa imo nga panglantaw, may ara man to nga merit or syempre, no, sila kontrahanay kag magsiling kita nga politika may ara sa mga wala pag-entyandihanay sa tunga sang Duterte kang mga Marcoses. Pero sa tanaw mo, ano ang posible nga natabo sa una nga ginfile nga impeachment po, Judge?
balaan mo, Bombobing, di ba, sangtong sa impeachment complaint ka gin-file kay VP Sara, di ba, gin-declare ato nga unconstitutional sang ato nga Supreme Court. Oo. Ano ang pinaka-rason kung nga agin gin-declare nga unconstitutional atong impeachment complaint nga gin-file bato kay Sara, kay VP Sara, kay tungod kuno wala sila nag-comply sa tong mga requirements sang aton nga sang aton nga Supreme Court ginhanay nila ina dito sa ilang desisyon. Unang-una, hindi lang dali nga mag-file ka sang impeachment complaint kag ibutang mo dito ang mga ultimate facts. Mm. Kay in the past pwede ina siya no mag-allege ka sang ultimate facts pero subong iya require na gid sang Supreme Court nga aside from statements no allegations dito sa imong complaint kina nga establishing grounds no para sa isa ka impeachment complaint against sa impeachable officer like VP Sara, kinaran ko no i-atas mo gyapon ang mga ebidensya. No, hindi lang atong mga allegation, mga assertions dila sa complaint, kundi i-attach mo dito sa imong complaint ang mga detalye kung paano ina gin-commit no sang isa ka impeachable official nga gin-filean no sang impeachment complaint. So kung amo na ang magiging basihan sang aton nga House of Representatives, especially in ang committee nga nagatutok no sa mga impeachment complaints, in all likelihood ma-dismiss gid no ang kaso kay unang-una it does not comply with the form and substance no. So kung basahon naton no atong mga aligasyon, mga grounds dito sa first na impeachment complaint nga gid-file kay Bongbong Marcos sa aton nga presidente, daw hindi kung i-consider naton atong mga requirements nga ginhanay no sa atong Supreme Court. So in all likelihood ma-dismiss ina siya. Tira pa lang sa committee. Kag aamuni karon ang aton man nga pamangkot, di ba, Judge? Bisan sino nga citizen sang Pilipinas, ordinaryo ka man nga pumuluyo, pwede ka mag-file sa impeachment complaint no sa aton sini nga mga elected officials. Pero ang panan-awan sang publiko karon kung ikaw isa ka normal nga citizen, ordinaryo ka, bisan pa lang sa panggasto mo, pagpa-print out sa imo file nga impeachment complaint, pagpangkalap sa mga datos do mapudlay, di ba la? No, ang isa ka citizen mag-file siya kung luyag niya gid man kag may reklamo siya. Kung ordinary nga citizen no. Yes. So kinahanglan may backup ina sang mga grupo no or mga manggaranon nga mga tawo no para magbayad sang mga logistics nga requirements. Kag unang-una dapat maskin ordinary ka nga Filipino citizen no pwede ka mag-file no against an impeachable official basta kinahanglan mag-comply ka sa ilang requirements, like for example it must be verified, meaning kinahanglan nag-under oath nag-oath kasi na no, it must be subscribed before a lawyer. Bongbong. Kag ano man masiling mo, Josh, nga siling sila nga daw negosyo na lang subong ang filing sa impeachment po? Paano ko no nga hindi ko mabalaan, hindi ko mag-gets. Kaya kung Hindi magnegosyo, na yung mga negosyo because ang Oo, itong kung- habal ko, Judge, hindi pwede na, hindi masarangan sa isa ka ordinaryo nga pumuluyo nga mag-file siya, need niya sang support. Pero ito ginahimo na lang nga negosyo sa imong manglantaw sila. ang negosyo biya sa akon, ang concept ko sa negosyo ya Bombobing, kinahanglan may kapital ka dira. Yun. No? Kag kinahanglan, at the end of the day, it's either na May nalugi income. ka, nalugi ka o nag-umuwad ang iyong mga negosyo. So, hindi ko makita atong negosyo nga concept, no? Kinahanglan, abi may kapital ka, pila kapital mo. Tapos may operation. Tapos it's either nag-improve ka, kay may gain ka, o may loss ka, no? Nalugi ka. Okay, anyway, no, kay siguro sa involvement bala sang kwarta in processing, no, need mo sang logistics, no, bago ka nga maka-file sang impeachment complaint. Pero na-mentionar mo na kagaina ang negative impact sini. Isa nagkadto ka, Judge, sa
Japan, for example, no? Ano ang pananawan sa mga foreigners? Sabi mo, manakaistorya ka man, of course, sa aton nga pungsod, because halin sang grabing anomaly no sa flood control, no kontrobersiya sa korupsyon, may mga negatibo ka man nga nabatian sa Pilipinas? Actually, ang mga naistorya ko dito sa Japan, atong mga friends naton nga mga Filipino man, bombobing, no? So, doon nahuya sila, no, sa aton nga, Pungsod. ang sa ilang nga pungsod, sa aton nga pungsod, Oo. unang-una, kay daw huya na sila maging Pilipino, bombobing, no? Nay. Kaya nakita nila kung paano ka-polarize na ang aton nga banwa, no? Ang aton nga nasod. Oo. When we say polarized, do Duterte na lang kag Marcos Kag ang mga Marcos. tao na pro Duterte or pro Marcos, no? Oo. So wala, hindi bala kita united, no? Kag nakita naton nga ang mga anomalya, no? Like for example sa tong time ni Pinoy, ni President Pinoy, di ba dito na discover ang mga Napoles, Yes, opo. atong opo. PDAP scam nato, no? Ato mga milyones, ato ang mga 10 billion lang ato gani, no? So damo na sang na shock, no, morally, na shock ng ilang moral conscience. Tapos sa time naman ni Bongbong Marcos, di na naman ang flood control projects, wow, grabe man gali, no? So tapos nakita naton nga ang flood control projects nga ini hindi lang diri sa iya nga time kundi sa time pa ni anay presidente naton nga Duterte. So ang 2016 may admission si Diskaya nga nag-umwad daw ang ilang negosyo sang 2016 up to the present nga pag-announce ni Bongbong Marcos nga mahiya naman kayo. So dito na karag-karag na ang mga tao kay tungod at least na open, no, ang Pandora's box, no. So nakita naton nga sang time ni Pinoy ang PDAP scam kay Napoles, sang time ni Bongbong Marcos ining flood control projects, ano yung mga ghost projects nga ini. So maayo lang, no, kay nagwa ini kay nakita naton kung paano kita tuntulang, no, kita nga mga taxpayers ang mga gobyerno naton, mga official naton since time immemorial. Siguro sang time ni Ramos, ni Aquino man sa to, no, kag ni Erap Estrada, damo man sang mga anomalya dira pero wala nang Wala, na open. yes. Oo. Just like what happened sa PDAP scam, Napoles, kag ining kay Marcos nga mahiya naman kayo. Oo. Kag ang follow-up na lang dira, satisfied ka subong sa mga naging pasakaan na sang kaso kag na-lock up na just like Diskaya, former Senator Revilla, kag ining mga involved dito, particularly mga ghost projects in Bulacan po, Judge. Satisfied Oh, ka yes. sa dalagan Mm-mm. subong? Although hindi kita satisfied 100%, no? Pero mas maayo na lang sa may nakita kita nga may na-aresto, no? During the time of Marcos. Sa tong kay Duterte do wala gid ba? Oo. Tama. Although may admission sa iya nga part nga may ara sa mga ghost projects kuno during his time sa DPWH, pero wala kita sa nakita, no? Si Belhica atong anti czar, no, sang anti graft and corrupt, parang crime and corruption, Corruption, no? opo, Wala man sang may na wala man sang may Preso? napapreso. Oo. Si sino nga to, Martires, wala kita sa napatyagan sa iyang pagiging ombudsman. So mas maayo na lang subong kay miara kita sang DOJ nga very active, may ombudsman kita nga very active, kag although ining ICI medyo Nalimunaw na. medyo nagahimunaw na siya, Oo. nga daw naga-gasping for breath. Yun, right term. Pero So, at least, pero kahit no? paano, at least daw hindi man nabudlayan ang aton nga ombudsman kag amo man ang aton nga DOJ. Oo, sige. Siguro, imong gilipot ka komento man, no, sa liwat, no, nga pag-file sang complaint, no, impeachment complaint batok sa Vice Presidente po. Ang akon nga komento. So in all likelihood, siyempre kay may mga nagapakita na sang interest para mag-file against sa aton nga Vice Presidente sa February 9 ina siya matabo, Bombobing, no? So tani
tani hindi na naanay na ba? Kay ining mga impeachment nga ini sa aton nga presidente, sa aton nga vice president, mabudlay ini siya, no? Kag unang-una, ining impeachment nga process is a political process, although sui generis ina siya, no, kay a semi-judicial, semi-political, pero kaunon niya ang mga oras, no, sa aton mga legislators, no, ang aton nga mga congressmen, ang aton nga senado. So instead nga magtutok sila sa ilang nga mga duties, no, as lawmakers, dira na lang matutok sa impeachment. So mas maayo na lang mag-file na lang sila sa judicial, sa kung ano gid ang proseso, no, hindi diri sa impeachment kay ini magiging do ginabuyagyag naton sa aton sa mga international community nga amo kita diri sa Pilipinas. So tani wala na sa impeachment complaint para sa aton nga presidente kag amo man sa aton nga vice president. Kung if indeed seryoso sila, pag-file sila sang kaso dira sa mas maayo nga forum, no, like DOJ or sa aton nga ombudsman. Okay, sige. And of course, no, i-add ko na lang ni kay syempre nagliligid nga mga adlaw sa subong, no, nangin tupiko sa bilog ng Pilipinas ang ining sunod-sunod nga linog da judge. Naka-experience ka sa isulan? Palan mo sa isulan, naka-experience kita sa tong mga 3 o'clock, no, in the morning. Oo. Tapos may mga sa gunson nga mga aftershocks man, no, kag atong mga ang linog, atong major gin nga linog, kag atong mga aftershocks mas nakulbaan pa gani ang mga taga Sultan Kudarat, especially dira sa Kalamansig kag sa Lipak. Oo. Nga mas nakulbaan sila dito sa aftershock kay siyempre in the past damo na kita sa nakita nga mga nagkaramatay, may mga casualties, hindi lang sa mga tao, no, kundi sa mga naguba nga mga buildings, hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa iban pang pungsod. So ini siya that caused trauma, no, sa aton mga kababayan diri sa Sultan Kudarat. Oo, kag daw kaabtik si GovPax, no, kay insigida nga nagpagawa siya sa executive order na sa suspension of classes, particularly ni mga mention mo nga mga pinaka-apektado gid kag may mga nag-backwit pa, judge. Balaan mo grabe ang aton nga governor diri sa Sultan Kudarat, millennial ina siya. Oo, Or pala Gen Z gani siguro, Gen Z ini siya, no. Kag ang nagapalibot sa iya nga mga kabataan man nga mga maayo, no, mag-isip, no, kag mga talagang very dynamic, no. So amo na nakapalibot sa iya kag naga-advise man sa iya, so makita mo ang lain ang ano ni, no, ang administrasyon, ang governance sa aton nga batang-bata nga governor dira sa Sultan Kudarat. Oo, upod ka lang sa nagapalibot nga Gen Z, judge. Kita iya nag-advise lang bumubing sa mga legal, no, nga mga aspeto, no, sa iya nga governance. From time to time abi ang iya nga mga batos man tawag sa aton, kag naghimo man kita sa nagahayo sa advice kag mga documents nga kinahanglan nila, so ara gid kita pirmi sa ila. Oh, of course. Oh, sa imo nga expertise. Sige. Anyway, no, waay na kuduga nga pamangkot. Sige, grab ko naman nga opportunity sa imo nga bahin po, sa imo sining nga mga followers, ano ang gusto mo nga ipalabot, because 2026 na kita. Need naton mag-move on, need naman naton maningkamot kag atubang sa mga panibag-o nga mga pagtilaw, no, sa tagsa ka Pilipino. Go ahead po. Siguro unang-una tutok lang kita kay nag-start naman kita sa impeachment. Tani wala na sang impeachment, no. Hindi na kita mag-file sang impeachment sa aton nga presidente, hindi na ta mag-file sang impeachment sa aton nga vice president. Kag kung may ara sila sang mga gusto ba lang nga ipaabot, no, sa aton nga presidente kag sa aton nga vice president, hambal lang nila kag mag-file sila hindi diri sa impeachment nga court, sa impeachment court nga sa Senado later. Kag ini sa magiging optics, ini nga bad optics para sa aton nga ekonomiya, sa aton nga politika diri sa Pilipinas. So kung mag-file sila, file na lang sila
right forum no like sa DOJ or sa ombudsman. Kag tani kita nga mga katawhan diri sa Pilipinas, hindi na kita mag pro Duterte, kag hindi man kita mag pro Marcos. Marcos no or mag anti Duterte or mag anti Marcos, kundi maging pro Filipino kita no kag pro Philippines. Okay, and mensahe mo po sa imong nga mga followers, no? Ay, sa akong mga followers, maayo ka nagtaas-taas ng aton nga nga following no. Bombobing damo na nagalantaw sa aton kag siyempre i-follow na lang itong wala pa naka-follow, lantaw na pangitao nila ang Lobo LO space BO kag Judge Dragonfly kag lantaw nila si Judge Dragonfly kung paano mag hulag-hulag maghatag sang joke. Yeah. Kag maghatag mas ang advice no from time to time, legal insights from time to time. So sa liwat ini ang inyong Judge Dragonfly. Good morning gid Bombobing. Okay, good morning. God bless po. Ingat kayo always, Charles. Kag salamat liwat sa imong time sa Bamba Radio.